Hello everyone, I'm Erwin ng Pambansang Batang Kalye ng Pilipinas. Welcome to Batang Kalye's Point of View. Kamusta po kayo na? So ang pag-usapan po natin ay ang papapanood ko sa inyo today. So tingnan niyo muna po. Ba't nangyari po nung nakaraan, nangyayari na naman ngayon? Because we are talking about the office, not the person. No motion was introduced. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all. Ayan, so napanood nyo na po yung video. So ang yan po is isang bahagi lamang ng budget hearing. For supposedly kasi today ang budget hearing ng OBP for the 2025. Unfortunately, hindi po ito dinaluhan ni VP Inday Sara Duterte. Subalit ito naman ay dinaluhan ng almost 48 na congressman para magtanong at saka mag-usisa. So, ang naging highlight po ng video na yan ay si Representative Rodante Marcoleta at ang ilang mga congressmen na nagkakaroon ng arguments. Ang ginigiit po kasi ni Representative Marcoleta ay yung traditional way sa pagbibigay ng budget for the President and Vice President. And isa daw din po ito sa way to respect yung Vice President. And naunawaan po naman natin yan. Subalit, ang gusto rin naman ng mga congressman natin is yung transparency. Kasi yan po kasing pera na ibibigay na budget for the OBP ay hindi po yan pera ni VP Inday Sara Duterte. Hindi, yan po ay pera ng mga taxpayers, pera po ng taong bayan, kumbaga. And of course, hindi naman po tayo basta na lang ibibigay natin ng basta-basta yung pera. Kasi dyan po nag-start ang korupsyon sa traditional na paraan. So, mas maganda po yung transparent upang sa ganun ay maintindihan natin kung saan gagamitin ang budget. Kung labis ba yung budget, kung ito ba'y tama lamang sa project na gagawin niya sa loob ng 2025. And at the same time, sinasabi niya nga po na mga neophyte daw at baka hindi alam ng mga baguhan yung tungkol sa traditional way. And my point of view dyan po is mas maganda yung way ng mga congressmen. Hindi na po ako agree dun sa traditional way na wala ng question and answer. Kasi in the first place, ang pinanggagalingan po ng mga congressman natin kung bakit ganun sila is yun ngang 125 million na nagastos ni VP Inday Sara di umano sa loob lamang ng 11 days ay hindi niya ma-explain. What more kung 2 billion yung hinihingi niya, which is kung hindi niya nga ma-explain yung maliit na portion or na pera, paano niya i-explain pa yung ganung kalaking pera? And at the same time, may point ang mga congressman natin kasi mas maganda pa rin yung transparent. Kasi at least nakikita natin kung saan napupunta yung perang ibinabayad natin sa tax. So bilang point of view ng isang taxpayer, of course, naniniwala pa rin ako na mas maganda pa rin na maging transparent ang lahat. So I don't think na napopoliticize naman ang budget hearing. Kasi ito po ay budget and magbe-benefit naman ito dapat ang mga Pilipino. So kaya lang, ang dapat po is i-justify po natin kung saan po natin gagamitin ng pera. So ayun lang. So anyways, panoorin natin sa mga susunod kung ano ang mangyayari sa budget hearing. So gayon pa man, salamat po sa panonood and welcome to Batang Kalye's Point of View. Bye.